Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat. At dito na naman po ako para siyempre mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin yung manalangin para gabayan ulit tayo ng ating Diyos sa ating gawain ito. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, salamat dahil sa magandang opportunity na naman na ito na ipinagkaloob mo sa amin para makapagbasa, makinig at mag-aral na naman ng iyong mga salita. I believe, Lord, na muli mo pong bubuksan yung aming puso at isipan para talagang maintindihan namin, Lord, ang iyong sasabihin na naman ngayong umagang ito. Lord, I pray na maisabuhay namin ang iyong mga salita. Magamit namin ito everyday, Lord, at ma-share din namin sa ibang tao. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, lalong-lalo na po ako, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita, O Diyos. Lord, maraming salamat, Lord God. And I pray na, Lord, maisip namin, malaman namin, Lord God, ang kahalagahan ng iyong mga salita, Lord God, sa aming mga buhay. Ito'y tunay na mahalaga. Ito'y magpapalakas sa amin, magbibigay ng pag-asa sa amin, O Diyos. Kaya, Lord, samahan mo po kami. Ipaintindi mo po ito sa amin, Lord God. Salamat po, Lord, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Magandang umaga po ulit mga kapatid. Unahin ko lang muna yung mga bago po sa aking channel na ngayon lang po nakapanood dito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo rin po ang aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito po ang aking i-share sa Book of Ephesians o sa Epeso. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Dito po sa chapter 1, verse 1 hanggang 23. Pero po dito po ako magpo-focus sa verse 13. Dito po sa verse 1 hanggang 12, binanggit ni Apostol Pablo na kung paano ginawa ng ating Diyos ang mundo, ang langit at lupa, at kung ano yung kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung pagkapako sa krus, yung dumaloy na dugo, yun ay ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat, para pagtubos, pangtubos sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, sinabi dito, yung tubos ay yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya yun ay ginawa ng ating Diyos at Panginoong Hesus para sa ating lahat, para tubusin tayo sa ating napakaraming kasalanan. At binanggit din dito ni Apostol Pablo na sila na mga Hudyo ay pinili ng Diyos, at tayong mga hindi Hudyo o mga Hintil o Gentiles ay binanggit dito na noon ay hindi pa. At binanggit dito kung paano tayo naging kaisa, kung paano tayo naging iisa na. Ibig sabihin yung Hudyo at hindi ay pinag-isa na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil mahal niya tayo. Kaya ayaw niya na iba-iba ang tao, ayaw niya na nakabukod, ayaw niya tayo na mga hindi Hudyo ay nasa sulok lang, itchapwera tayo, ayaw ng Diyos yun. Kaya nasa plano niya yun. Kaya bumaba ang Panginoong Hesus
para tayo'y maging kaisa ng ating Panginoong Hesus at makasama doon sa kanyang kaharian. At dito nga po, sa verse 13, dito po tayo magpo-focus sa verse 13. Basahin ko po sa inyo. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Sino daw yung pagmamay-ari? Kayo, tayo, no? Sa pamamagitan niya ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Pagmamay-ari na tayo at nang marinig natin yung kanyang mga salita, di ba matagal na tayo nakikinig ng Word of God, matagal na tayong nagbabasa ng Biblia, naunawaan na natin yan. Dahil humihingi tayo ng wisdom and knowledge, di ba, para maunawaan natin. Nang mabasa nyo yan, nang tanggapin nyo na ang Panginoong Hesus na maging hari, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, kaisa ka na, kapatid. Kaisa na ako, kaisa na tayong mga nakikinig, tayong mga nagtiwala, naniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na siya ang hari, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naging kaisa na tayo. Naging, anong sabi dito? Naging pagmamay-ari na niya kayo. Tayo yun pinapatungkulan dito, mga kapatid. Noon hindi pa. Noon sinabi rin dito na hindi pa natin kilala ang Diyos. Malayo tayo sa Kanya. Patuloy tayong nagkakasala, patuloy tayong nagkakamali, patuloy tayong nagsisinungaling. Kaya malayo tayo sa Diyos. Kaya hindi pa tayo kaisa. Pero, nang marinig na natin ang Word of God, at isa buhay ito, isa puso ito, nang mag-manifest ito sa ating mga buhay, naging kaisa na tayo ng ating Panginoong Hesus. Diba, nako-convict na tayo? Hindi dapat ito ginagawa ko, mali ito, hindi dapat ito sinasabi ko sa aking kapwa. Diba, nako-convict na tayo kasi kaisa na tayo eh. Diba, nandito na sa puso natin yun, yung ating Panginoong Hesus. Siya na yung namumuhay sa atin, siya na yung naghahari sa ating puso't isipan. Kaya kaisa na tayo ng ating Panginoong Hesus. At mga kapatid, huwag natin yan sayangin. Huwag natin yan baliwalain. Yung dugo ng Panginoong Hesus na dumaloy doon, dumanak doon sa krus, huwag natin sayangin yun. Bumuhos yun. Dumaloy yun para sa ating lahat. Huwag natin yun sayangin. Sa buhay natin ito, mga kapatid. Alalahanin natin ito palagi. Ulitin ko lang, huwag natin itong pabayaang masayang. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Kaya niya yun ginawa. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya ulitin ko lang, huwag natin yun sayangin. Kaisa ka na, kapatid. Sabi mo sa iyong sarili, kaisa na ako ng Panginoong Hesus. Pagmamay-ari na ako ng Panginoong Hesus. Yan ang sabihin mo sa iyong sarili. Pagmamay-ari ka na ng Panginoong Hesus. Kanya-kanya. Kanya ka na. Ako. Tayong lahat, mga kapatid. Sa Panginoong Hesus na tayo. Hindi na tayo namuhay sa kasalanan. Doon sa dating pamumuhay natin na hindi maganda, hindi nakakalugod kay God. Yung mga pagkakamali, pagiging matampuhin, magagalitin, maiinisin, mayabang, makasarili, di ba? Hindi na tayo ganyan. Pag-aari na tayo ng Panginoong Hesus. Kaya kalimutan na natin yung mga bagay na yun. Alam niyo ba kung kanino yan? Kay Satanas yan. Hindi na tayo kabilang doon. Nasa sa atin na, sumasa atin na ang Panginoong Hesus. Kaya ang salita niya na ang susundin, isa sa buhay natin. At syempre, isi-share din natin sa ibang tao para malaman nila, para madinig din nila yung salita ng Diyos, para maging kaisa din sila, para maging pag-aari din sila ng ating Panginoong Hesus. Yan din ang sabihin nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kung talagang mahal nyo sila, mga kapatid, sabihin nyo, i-share nyo yung salita ng Diyos para maging pag-aari din sila ng ating Panginoong Hesus. Kagaya ngayon, nakapakinig na naman tayo at alam ko tinanggap natin ito at isinabuhay natin ang salita ng Diyos.
Kaya pagmamay-ari na talaga tayo ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. Ulitin natin, pagmamay-ari na ako ng Panginoong Hesus. Amen and amen. At yan ang sinasabi ng Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos. Nakalimutan na ang lahat. Isipin na lang natin isabuhay yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin para matubos tayo sa ating mga kasalanan, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yan na ang isa puso't isa buhay nating lahat, mga kapatid. Yan ang gustong malaman natin. Yan ang gustong sabihin ng ating Diyos ngayon. Isa isip, isa puso, at isa buhay natin ito. Kaya tayo'y magpapasalamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman ngayong umagang ito. Kinausap niya tayo, inutusan niya tayo, sinabihan niya tayo. Huwag natin itong kalimutan, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, Ama ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umaga. Muli mo po kaming kinausap, inutusan, O God. Nakalimutan na ang lahat ng kasalanang aming nagawa. At isa buhay, isa puso, alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. Kung bakit ibinigay niya ang buhay niya sa lahat ng tao. Ito'y para kami tubusin, para kami mapatawad sa lahat ng kasalanan. Kaya kami po ay nagpapatawad, O Lord. Lord, forgive us sa aming mga kasalanan. Simula noon hanggang ngayon, patawarin mo po kami, Lord. At maraming salamat dahil, Lord, tinanggap mo kami maging kaisa mo. Inari mo kaming sa iyo, O Diyos. Salamat sa Panginoong Hesus, sa kanyang dugo na tumubos sa akin at sa aming lahat. Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng wisdom and knowledge, para ito rin ay ma-share namin sa ibang tao, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo kami maging matapang, Lord. Hindi matapang sa paggawa ng kasalanan, kundi maging matapang sa paghahayag ng iyong mga salita, kundi maging matapang sa paggawa ng kabutihan, kundi maging matapang sa pagsunod sa iyong mga pinag-uutos sa aming lahat. Lord, thank you, Lord, dahil alam kong dinig na dinig mo po ang aming panalangin ito. Nasasamahan mo kami, gagabayan mo kami po, proteksyonan mo po kami, Lord God, upang hindi na kami mapahiwalay sa inyo. In Jesus' name. In Jesus' name. At nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig sa amin. Dahil sa kabila ng aming mga kasalanan, Lord, patuloy mo pa rin kami binibiyayaan, binibigyan ng pagkain, ng inumin, ng kalakasan, Lord God, ng katagumpayan sa aming buhay. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil magiging maayos ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming bansa, at bawat bansa, lalong-lalo na, Lord, magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang iyong bansang pinili, ang Israel, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat, O Diyos. Maraming salamat dahil muli mong pinagtagumpay ang gawain ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. At sa walang sawang mga taong nakikinig, nag-aaral, nagbabasa ng iyong salita, Lord. Pagpalain mo po sila. I-bless mo po sila. Bigyan mo po sila, kaming lahat ng kapayapaan sa aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Salamat sa ating Diyos na dakila ang pag-ibig sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.